Hello pong muli mga kabayan, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Siyempre, umpisahan na po natin to, pero batiin ko po muna kayo ng magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa at mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kabayan. Ito po, umpisahan na po natin. Medyo mahaba-haba po ang ating talakayan, ang ating kukomentuhan, mga vlogger po na pinagtatanggol na po at talagang sa mga vlogger po ay wala pong ginawang mali ang presidente dahil hindi naman daw po kailangan magpa-drug test po yata ang Pangulo mga tambay. Parang tama po at wala lahat ng sinabi ng Pangulo nung sa hinamon po na gustong magpa-drug test na po ang hamon ng Attorney Vic Rodriguez, pero ang mga vlogger ay sinalag po at ang Attorney Vic Rodriguez na po ang binabanata na po nila mga tambay. At yung gustong ipa-drug test po para matapos ng lahat, ang Vic Rodriguez na po ang may diferensya ngayon mga tambay. Para po nga ang pinaka po big issue po ngayon ay ang Attorney Vic Rodriguez po. Ito po ang mga sinasabi po ng mga vlogger. Yun, sinuplak daw po. Sinuplak o sinupla ni PBBM. Kung drug addict ako, bakit siya magtatrabaho sa akin mga tambay? Abogado siya. Kahit nga kriminal, rapist, mamamatay tao, ay pwedeng makakuha ng abogado katulad ni Attorney Vic Rodriguez. Drug addict pa kaya? Kahit drug addict, pwedeng kumuha ng abogado dahil trabaho nila yon. Trabaho ng abogado. Profesyon nila yun. Di ba? Natawa lang ako. With the constitutional principle that public office is a public trust. Marcos was responding to the call of his former Executive Secretary Vic Rodriguez during GMA Network's Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025, which will be aired on Saturday, February 1. Rodriguez has been urging Marcos to undergo a credible hair follicle test to once and for all dismiss allegations on the president's alleged drug use. Pero ano ba ang isinagot ng ating presidente? In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to constitutional principle that public office is a public trust. Okay. Say to this, Mr. President. No. No. Why should I do that? That's what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang connection yung sinasabi na. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Ayan, edi nakatikim ng sopla si Vic Rodriguez. Dahil sabi nga ng ating presidente, no, why should I do that? Public office is a public trust, has nothing to do with the follicle test. Wala namang koneksyon ang sinasabi niya. He's always had this weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Oo nga naman. Kung naniniwala si Vic Rodriguez na drug addict ang ating presidente, bakit siya nagtrabaho kay President Bongbong Marcos? Ayan, mga tambay. Yun po sinasabi ni Tito Manny, mga tambay. Hindi naman po investigador ang pinasok ni Attorney Vic dyan. Hindi naman niya po inimbestigahan kung drug addict yun. At yun ba, sa tingin nyo, ipakikita po ba ng Pangulong Marcos yun na nagdodroga siya? Habang sila ay nag-uusap doon sa pagiging abogado. Ang pagkakatanda natin, kinuha po abogado yan para dito po sa kanyang petisyon po sa kanyang pagkakatalo. Dahil natalo po siya sa halalan, di ba? ng Vice President nung panahon po, di ba? Na ang kalaban niya ay si Leni Robredo, ang dating Vice President. Di ba? Nagpetisyon po siya at kinuha po nilang abogado. Abogado niyo po yan sa kanyang petisyon. Pinitisyon niya na siya ay nadaya, di ba? Dahil natalo siya. Yan, labas na po yan. Di ba? Bilang abogado, labas po ang abogado sa bisyo, kung ano man ang bisyo ng kanyang kliyente. At hindi po yan chochongke o titira sa harap ng abogado niya. At yan po, kung may alam po dyan ang Attorney Vic, labas po siya dyan sa bisyo na yan.
Di ba? Kung may alaman siya, di po ba? Ang trabaho niya bilang abogado. Ngayon, sa tingin po ni Attorney Vic, dahil nga kilala niya na po ang tao, ito po ang nakilala ng husto ni Attorney Vic na nagpakalat ng USB, Tito Manny, ito na hindi mo binabanggit. Yan po ang dahilan lahat. Nagkaroon na po ng hawak na USB si dating Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte, at baka pati si Attorney Vic ay nakahawak na rin po ng USB na sinasabi ni Kati Binag na 150 pieces na naka-upload po sa mga USB. Di po ba, Tito Manny? Kaya po malakas na ang loob ni Attorney Vic na toldo ka na ng presidente kasi baka napanood niya na yung USB, yung naka-upload. Nakita niya na, totoo pala ang sinasabi ni Kati Binag. Diba, Tito Manny? Ito pa po isa, mga tambay. Sundan pa po natin. Marami po ito eh. Ito naman isa. Ang sinabi po, gano'n na naman po. Durog ka, Vic Rodriguez, drama laban kay PBBM sa hair follicle drug test. Sino naman kaya ito? Mga bayan. Ito naman pala. I-upload. Ay, sikat ito. Okay, so sikat ito. Si Jared pala ito, mga tambay. Si isa, si Tito Manny. Ngayon, si Jared. Pakinggan natin dito. okay, so bago natin puntahan ang ating topic, dito natin. may dadaanan lang ako isa. May Ayan. pila. Presidente, ito sabi ni Presidente. Yan. Tuloy natin. No. Why should I do that? Why should I do that? I don't think what is saying public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Wala namang connection eh. Sinasabi niya. He's always had that weakness when he was still... Ooh, wait, ano daw? Ayaw. He's always had that weakness. Oh my God! Oh my God! He's always had that weakness. Uy, weak ka raw. Oh. Big! Big! Big, big! Weak ka raw! Ayan. Binastos pa si Vic. He's Vic daw. always had that weakness, guys. Atay. He's always had that weakness. Weakness. Okay. If you believed in what he was saying, why did he work for me? Tama. Wick Rodriguez. Ay, gusto ko to. Si Ginto kay Sakata. Gusto ko yung sinabi niya. Wick Rodriguez! Ay, nako. Sabi kasi ni Vic, hair follicle test na. Sabi niya kay Presidente. Hair follicle test na. Sabi ni PBBM. Ito na. Public office has nothing to do with hair follicle drug test. Sabi sa inyo, mga kutsero eh. Si PBBM, he woke up and chose violence today. He woke up and chose violence, guys. Sabi. Kasi nga, di ba, sabi, hair follicle, hair follicle. Ano sabi niya? No, why should I do that? Sarcastic na ngayon, no? What is he saying? Public trust, public office. Public office has nothing to do with the follicle test. Ayan, nakita niyo po. O kasi kinakabit kasi nila, mga kotsero, yung kanyang drug testing. Ikinakabit nila doon sa kanyang performance as a president. Oo. Kasi gusto nilang sabihin, gusto nilang i-imply sa taong bayan na si PBBM ay addict. Therefore, he's no longer competent. Yan naman po, sinasabi po ni Jared. Isa po, di ba, ang padron, mga tambay. Binabanatan po si Attorney Vic at sinasabing weak pa, mga tambay. Tuwan-tuwa pa, mga tambay. Mas proud pa po siya sa presidente na ayaw magpa-drug test, mga tambay. Iba klase. Drug test, napakasimple. Kukunan ka lang ng buhok. Follicle, hair, drug test. Kukunan ka lang ng ilang pirasong buhok. Tapos na. Pero sa kanila, napaka-big issue. Kailangan mo pang siraan ang credibility o kredibilidad ng Vic Rodriguez. Sisiraan mo pa, mga tambay. Dahil una-una sinasabi, nagtrabaho ka sa akin.
Kung talagang alam mo na ako'y drug addict o drug user, bakit ka magtatrabaho sa akin? Binabayaran mo bilang abogado eh. Hindi mo naman siya binabayaran para investigador, investigahan ka. Di ba? Ibang klase ito mga vlogger na ito. Nakakatuwa. Hindi man lang po nila banata kay Attorney Vic Rodriguez sila nakatutok. Pero ang nagpakalat po ng USB ito. Ito po nagpakalat ng USB. Pero nakatutok po sila kay Vic Rodriguez. Ibang klase mga tama. Ito naman po isa. PBBM, bumuelta na. May binulgar sa pagkatao daw po ni Attorney Vic Rodriguez, mga tambay. Puro si attorney na binabanatan ngayon. Hindi na yung drug test para magpa-drug test. Everyone, welcome back. Ito si Attorney Claire naman po pala to. Tingnan natin. Fast forward natin. Ito. Yes, hello everyone, welcome back. Ito. What they say, public trust, public office, public has nothing to do with the Ayan, political doon na naman ulit. Oh, yan. Kung ano man trabaho niya, public trust, accountability, diba? It has nothing to do with the hair follicle test. Diba? Lagi kasi yun, sa atin ng mga kakli, diba? Lagi itong ibinabato sa kanya. Diba? Ay, Paano? Okay, sino bang may alam dito? Okay. Ang hair follicle test ba? Okay, ang hair follicle test ba? 6 months lang? Kunyari, gumamit. Halimbawa lang ha, nag-coke. Nag-coke, okay. After 6 months, hindi na siya makikita. Yun yung parang pagkakadinig ko eh. Okay? Ay, teka lang muna. Pasalamat muna tayo. Sa polisiyan, maraming salamat po. Arweng, thank you so much. Evian Bell, salamat po. Jerry Brillo, watching from UAE. Pasalamat. Pasalamat po, lagi daw nanonood. Live or replay. Thank you po. And Ruben Liboon. Thank you so much. Thank you so much. Thank you guys. So, yan. So, di ba? Kung gumagamit ngayon, we deserve to know. Pero wala naman kayong ebidensya. Tumahimik na kayo. Ayan ang sabi. That's for me. Huwag ito lagi ang ibato nila. Magbato sila ng iba, na intriga. Huwag ito lagi. Kasi ang tagal na nito eh. Tagal na itong issue na to. So wala sila napapakitang anumang ebidensya. Diba? Tanggalin nyo na muna yung issue na yan. Ayan, mga tambay. Magbato raw po na ebidensya. Mga kababayan. Pangulo ng Pilipinas, mga tambay. Ayaw nila ipag-drug test. Hindi raw po issue yan, mga tambay. Matagal na raw po yan. At sinasabi po ni Attorney Claire, kung talaga raw po, halimbawa ay nagkokok, 6 months lang daw po yata, parang wala na. Kung 6 months lang po, wala na. Last year pa po yan pumutok. Mahigit 6 months na po yun, Attorney Claire, pwede na po magpa-drug test, di ba? Pero ayaw pa rin, di ba, mga kabayan? You know, iputuli na po natin kasi doon pa rin po patungo yun kay Attorney Vic Rodriguez pa rin po ang point noon, mga tambay. Talagang ayaw po nilang kasama po sila ni PBBM na talagang hindi po magpapadrug test. Sang-ayon po sila na hindi magpa-drug test po ang Pangulo. Ito pa po isa, mga tambay. Taga Maynila. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan, Batang Maynila Tongits. Ito. Sinupalpal po ni Pangulong Bongbong Marcos si Vic Rodriguez. Sinupalpal daw. Alam nyo kasi, mga kababayan, na ito si Vic Rodriguez, wala ring tigil eh. Kakadakdak, mga kababayan. At paulit ang kanilang sinasabi tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Alam niyo, mga kababayan, kapag napapakinggan ko to dati dyan po sa Maisog rally nila, ito talagang hindi ko na pinakikinggan kasi paulit-ulit lang yung sinasabi niya. Paulit-ulit na itong ating presidente ay adik, itong ating presidente ay bangag,
Tapos, lagi nilang sinasabi, magpa-hair follicle test, magpa-drug test. Dati pa nga nagpa-drug test ang Pangulong Bongbong Marcos eh. Diba? Nagpa-drug test siya sa St. Luke's at tumabas ang resulta negative. Negative nga siya sa ihi eh. Kaya kasi sinasabi ni Kamanong, kahit ihi na alaga na aso, pwedeng dalhin sa St. Luke's. Ihi ng driver, diba? Ihi ng kasambahay, ihi ng bodyguard. Ang sinasabi po ni Attorney Vic, buhok, hair follicle, di ba? Drug testing sa buhok. Bakit ayaw pumayag sa buhok? Pero pagdating sa ihi, okay lang, pwede sa ihi ang Pangulo. Pero hindi pwede sa buhok. Kasi ganito yan mga kababayan eh. Kahit araw-araw pa magpa-drug test ang Pangulo, kapag ang resulta ay negative, sasabihin nyo, hindi yan, fake yan. Di ba? Wala mangyayari. Bakit siya susunod sa inyo unang-una? Huyo ba? Di ba? Dating tauhan ka lang ni Presidente Bongbong Marcos. Di naman Presidente, uutusan mo magpa-hair follicle test. Dati pa. Kahit sino pwedeng utusan ng taong bayan, Batang Maynila 2H. Lingkod bayan siya, nagtatrabaho siya sa Pilipino. Pilipino ang kanyang boss, mamamayan, at si Attorney Vic ay isang Pilipino, mamamayan. Ano gusto mo? Ang presidente, hari? Hindi tayo naghalal ng hari na presidente. Ibang klase ka, Batang Toits, ibang klase ka. Siya nagpa-drug test, ayaw nyo lang paniwalaan. Kahit pa magpa-drug test ang Pangulo at maging negative, hindi nyo naman paniniwalaan eh. So itong si Vic Rodriguez, papansin. Papansin. Kasi nga, tumatakbong senator, akala niya, kapag siniraan niya ng siniraan ng ating Pangulo, makakakuha siya ng simpatya ng tao. Ngek-ngek mo. Yan, mga tamay, binanatan na po. At talagang tapos na raw po. Kahit daw po ilang drug test pa ang gawin po ni Pangulong Marcos Jr. Nonsense naman nga naman. Nagpa-drug test na sa St. Luke's. Ihe, hindi po buhok. At binanatan po talaga yung kredibilidad po ni Attorney Vic Rodriguez po ang sinisira po ng mga vlogger, mga tambay. Sinisira po. Nakita niyo po, parang sino ka ba? Who you? Tauhan ka lang. Sinisiraan mo presidente. Pagka presidente po pala sa kanila, sa mga vlogger na ito, ay hindi na po dapat galawin. Makapangyarihan na. Wala na po pwede bumatikos at wala na pwede mag-utos na magpa-drug test, mga tambay. Katarantaduhan yon. Gago lang ang maniniwala ron. Bobo at gago, tanga lang ang maniniwala ron. Nasasabihin mo pagka Pangulo ko na, huyo. Natatanggal nga sa Malacanang ang Pangulo. Tinatanggal ng mga sundalo yan. Tinatanggal ng sandatahan lakas natin yan. Mga men in uniform, tinatanggal ang Pangulo. Pagka yan talagang karapat dapat nang tanggalin. Hindi makapangyarihan ng Pangulo. Kaya tanggalin yan ng mga sundalo. Di ba? Pwedeng pabalikin ulit yan. Kung gusto mo pabalikin sa Paway o pabalikin mo sa Hawaii. Di umano, di ba? Pwede, kayang gawin ng kasandatahan lakas yan. Kaya huwag mo sasabihin mga vlogger na ito, ang Pangulong Marcos, kung siya ay naging presidente, hindi mo na pwedeng galawin at siya ay makapangyarihan na. Malabo pa yon. Malabo sa sabaw ng pusit yun. Di ba? At ang hirap sa inyo, mapagtanggol nyo lang. Ginagawa nyo tanga at mga bobo ang mga followers nyo. Ginagawa nyo mga bopols. Mga katulad nyo po na hindi nag-iisip, ginagawa nyo tanga. Mga kabayan, hindi naman kami tanga. At kailangan namin itama yung ginagawa nyo katangahan. Di ba? Saan ka nakakita na hindi kailangan ipa-drug test ito kung kailangan na? Dahil ang bansa natin ngayon, laganap ang droga. At halos lahat ngayon involved sa droga. Kaya nga nagkakaroon ng narco-politics dahil involved halos lahat sa droga. Tapos ngayon, ang droga ay hindi mo po pwedeng ipa-drug test sino man kahit ang Pangulo. Exempted. Dapat nga matagal lang ginagawa yan. Kahit mga vlogger.
Dapat pati kayo lahat i-drug test. Lahat tayo dapat ipa-drug test. Walang exempted dahil laganap na laganap ang droga sa ating bansa. Di po ba? Dapat gawin na talagang batas yan. Ipasa na gawin batas pati bitay. Di po ba? Kasi matatakot ka lang sa bitay, matatakot ka lang sa drug testing kung gumagamit ka at nagnanakaw ka. Di po ba? Logic. Pero sa mga vlogger na ito, magsalita lang ang Pangulo, kinukundi na hindi siya magpapadrug test, lalo sa buhok. Pero kung sinabi po ni Vic Rodriguez na ang drug testing ay urine, katulad nung ginawa niya sa St. Luke's, baka patulan siya ng Pangulo. Anytime, magpapadrug test ako ng urine. Di ba? Ng ihi. Kamukha nung ginawa niya sa St. Luke's. Kasi yung sinasabi nga ni Kamanong, madali ang ihi. Kahit nga ihi ng aso, pwede natin dalhin dyan. Malalaman pa ba yan? Di umano kung ihi na ng aso yan. Ihi ng driver, ihi ng kasambahay, ihi ng bodyguard. Di mo ba? Niloloko tayo. Pero patawa-tawa pa sila. Talagang yung isa sinasabi pang weak. Yung isa naman abogado, ganon. Pare-parehas po sila, mga kababayan. Pero ang punot dulo na hindi po nila mabira ito. Never po nilang birahin ang babaeng ito. Ito po ang nagpakalat. Ito po ang talagang nagpatotoo. Siya po ang punot dulo, mga katambay. Siya po. Kaya po lumakas din ang loob ni Atty. Vic. Yung sinasabi ko nga po, mga katambay, baka nabigyan din po nitong babaeng ito. Itong babaeng ito ang nagpakalat na never na mabatikos at pagtawanan at siya being weak itong babaeng ito, mga tambay. Never po nilang itong batikusin, mga tambay. Pero ito po ang may kagagawan. Kaya po, ang sinasabi po ng kahit po si Vice President nagsasabi po na meron na rin po siya. Kaya lang hindi niya pa po yata napapanood. Baka ngayon pinanood na po ng Vice President yung USB. Marami na pong pinakalat po ito. Dahil nga po, pati po yata mga general ay nakapanood na rin po yata ng USB dahil sa babaeng ito, mga tambay. Ito pong babae na ito ay never po nila itong magawan ng napakalaking issue. At never po nila itong patawag sa Kongreso itong babaeng ito. At never po nila itong imbestigahan sa Senado. Yung sinasabi ni attorney, yung panay ang bintang, panay ang paratang, wala na maebidensya. Ito po ang ebidensya. Attorney. Ito pong babae na ito ang napakaraming hawak na ebidensya. Attorney. Paimbestigahan mo ito, attorney. Abogado po kayo. Baka gusto nyo po mag-apply dito sa babae na ito para mapanood nyo rin po yung USB na sinasabi nito. At kayo na rin po ang magsampa ng kaso, attorney. Attorney Claire, abogado po kayo. Yan. Pwede po kayong maipag-usap dito sa babae na ito. Ito po ang nagpakalat ng sinasabi nyo na fake. Mga talagang walang ebidensyang hawak. Nagtataka lang po tayo sa mga vlogger, mga tambay. Katulad po ni attorney. Si attorney po, di ba? Kung kay attorney po ginawa yung ganyang pagbibintang na sinasabi na walang katotohanan. Kung kay attorney mo ginawa yan, kay attorney Claire, di umano, meron na po kalalagyan ito. Kasi yung isang vlogger na binanatan po yata siya at sinabi niya, fake news. Di ba? Sinabi niya. Di po ba? Nagsara daw po na account yun. yung vlogger na binanatan po siya at sinabi po ng attorney, ito si attorney Claire, na fake news. Di mo ba? Paano kaya kung itong si attorney Vic at nagpakalat na si attorney halimbawa, di umano, si attorney isang drogista. Oh, di ba?
Tapos, baka idemanda rin po ito ni Atty. Claire dahil sinisiraan siya na siya po ay drogista at kailangan na magpa-drug test. Di ba? Baka magka-problema po kay Atty. Claire. Hindi po obra kay Atty. Claire na siya ay siraan mo. Gumawa ka ng fake news. Magkakaproblema ka. Pero pagdating sa Pangulo, sinisiraan na napakatagal na panahon. Sila mismo mga vlogger, napakatagal ng issue yan. Yung sinasabing drogista o drug addict, di umano ang Pangulo. Pero okay na okay lang po. Wala pong nagbibigay po ng problema. Tanggap na tanggap po ng Pangulo yung mga problema. Hindi po problema sa kanya. Kahit siya po ay sabihin at masira na po ang kanyang pagkatao, lalo po sa bisyo na droga. Lalong-lalo po sa babae na ito. Itong babae pong ito ang talagang nagpakalat. Hindi lang po ang Pangulo ang pinakalat nitong babae na ito, mga kabayan. Pati po ang First Lady, pinakalat niya. Pati po ang mga lagdameyo, pinakalat niya. At marami pa raw po siya na alam, lalo daw po nasa USB, may mga artista pa yata. Maraming politiko, mga babayan. Marami daw pong mga mayayaman, mga babayan. Biruin niyo yun. Napakalaki po na sinabi at talagang libel po. Napakarami pong kaso po itong babae na ito. Kung hindi po ito iimbestigahan ng gobyerno ng Bagong Pilipinas, napakarami pong sinisira ito na pangalan, itong babae na ito. Sinisira po nito ang buong gobyerno halos. Mga malalaki at matataas na tao sa lipunan na sinisira nitong babae na ito. Pero ayaw po nila itong imbestigahan ng TRICOM, ng QUADCOM, ng mga senador. Bakit kaya? Kahit nasisira na ang reputasyon nila, okay lang dito. Okay lang sa kanila. Pero pagdating kay Atty. Vic Rodriguez, napakadali nilang siraan. Siraan ang credibility nito, kredibilidad, pabagsakin. Sinasabi pa, who you? Dati ka lang tauhan, dati ka lang abogado. Nagtrabaho ka, pero, nagtrabaho ka, alam mo palang adik. Ngayon, sinasabi mong adik. Bakit ka nagtrabaho kung siya'y adik? Ano po ba pinasok nga ni Vic Rodriguez? Siya po ba pumasok bilang NBI sa Pangulong Marcos para siya imbestigahan? Siya po ba pumasok bilang PDEA agent? Ang pinasok niya sa presidente ay bilang abogado. Abogado. Legal. Kailangan sinusweldohan siya ni Pangulong Marcos Jr. Sinusweldohan niya si Atty. Vic bilang abogado. Yun, profession niya yun. Profession. Ngayon sinasabi nyo na itong si Atty. Vic Rodriguez, kung ano-ano nga paninira nyo, simple. Ayaw nyo lang kasing gawing batas. Pero kung ginawa nyong batas, ang mga politiko, kamukha nung sinusulong ni Pulong, every 3 months kailangan ng drug test. Polykel ang kailangan sa buhok, hindi urine ang sinusulong ni Pulong. Pero sa Kongreso pa lang, nabalaho na. Plat na po, hindi na po nakausad. Ngayon, may nagsusulong naman po, bitay. Firing squad pa gusto. Nabalaho na rin, mga tambay. Dahil sabi ng mga congressman, kasi hindi daw po pwede. Kasi yung lalabag tayo sa human rights. Sabi ng mga politiko, kung hindi ba magago at ginagawa tayong mga tanga, bobo nito mga politiko nito. Hindi po tayo tangat bobo para gawing gago nito mga politiko. Bakit ka matatakot sa bitay? Bakit ka matatakot sa drug test kung hindi ka naman addict?
At kung hindi ka naman magnanakaw sa pera ng bayan, bakit ka matatakot dyan? Sa batas na yan. Sige nga, katatakutan mo yung batas kung hindi ka naman ganyan. Kung hindi ka ba naman gago. Di ba? Logic? Nasaan ang... ang matatakot lang sa drugs, sa drug test, ang matatakot lang dyan, yung gumagamit ng droga. Bakit ka matatakot dyan? Presidente ka ng Pilipinas, takot ka magpa-drug test? Commander-in-chief ka? Ikaw ang una magtatanggol sa aming bayan dahil ikaw yung hinalal namin. Pero pagdating sa drug test, wala kang yag balls. Di ba? Saka tanongin natin ito, katulad ni attorney. Tanongin natin, ikaw ba attorney? Kung kukuha ka ng bodyguard mo, sige nga, bodyguard. Baka naman may bodyguard ka, bodyguard driver. Okay lang ba sa'yo na drug addict ang driver mo, bodyguard? Sige nga. At yan po bang driver, bodyguard mo, attorney? Hindi mo na ipapadrag test yan? Hindi mo na po ba papadrag test yung bodyguard mo? Okay na sa'yo. Dahil pagdating sa Pangulo, okay lang sa inyo. Dahil sinasabi nyo, ito po ay hindi na tumatama sa kanyang trabaho. Malayo na sa kanyang trabaho yung pagiging sinasabing drug testing at yung pagiging pangulo niya. Tapos palalabasin niyo pa na pinababagsak lang ang kanyang pamamahala, ang kanyang administrasyon, sinisiraan lang para pabagsakin, ganon. Katarantaduhan 'yon. Paano babagsak lang ang administrasyon mo? Pagka lumabas ang resulta, adik ka nga. Wala na magtitiwala sa'yo. Pati ang mga kasundaluhan, never na magtiwala sa'yo ang mga kasundaluhan. Dahil hindi po papayag ang ating kasundaluhan, ang ating men in uniform. Hindi po papayag yan na meron po sila commander-in-chief na drug addict. Di ba? Kaya nga, nakita nyo po yung mga vlogger, diba? Sino ba? Tito Manny, di ba? Nandiyan si Batang Maynila Toits, di ba? Si Attorney Claire. Lalo na yung nag-aaral yata na si Attorney Jarrett. Attorney Jarrett. Attorney Vic Rodriguez na. Si Attorney Vic Rodriguez na. Isang abogado, mga tambay. Itong abogado na ito, si Attorney Vic, hindi maglalakas loob na ito na hamunin niya na magpa-drug test ang isang pangulo kung wala siyang hawak na ebidensya. Di ba? Bakit gagawin na isang attorney yon? Nationwide. Matapang niyang pinahayag. Magpa-drug test ka na, Mr. President, para matapos na, matuldo ka na. Pwede po siyang balikan ng kampo ng Pangulo. Pwede siyang balikan ng administrasyon. Nahandyan ng DOJ, nahandyan ng NBI, nahandyan ng Kapulisan, nahandyan ng AFP, nahandyan ng PDEA, ang DILG. Pwede siyang balikan, pwede siyang imbestigahan ng puwersa ng pamahalaan. Pwede siyang ipakulong, pwede siyang idemanda. Kamukha ng ginagawa po ngayon, pag-iimbestiga sa mga Duterte. Di ba ba? At pati po ang ginawa po, nakita niyo po, simple. Madali pong kasuhan. Kung talagang hindi totoo ang sinasabi nitong abogado na ito, sa tingin niyo, maglalakas loob itong abogado na ito, hindi naman po ito bobo tanga para ilagay niya ang kanyang sarili sa alanganin. Di po ba? Tanga po ba si Attorney Vic? Na ipapahayag niya sa buong mundo, sa buong Pilipino, saan man sulok ng mundo o Pilipinas, narinig sa social media, sa mainstream media ang paghahamon niya para matapos ng lahat magpa-drug test ka, Mr. President. Kung hindi totoo na adik ang Pangulong Marcos, sa tingin nyo, gagawin ni Attorney Vic yan? Pwede niya ikakulong yan. Di po ba? At pwede pa siyang madisbar bilang abogado dahil Pangulo ng Pilipinas ang pinagbibintangan mo. Di po ba? Attorney Jarrett,
Tito Manny, Batang Maynila Toits. Isasaalang-alang ba ni Attorney Vic? Kamukha na nangyari kay Attorney Gadon na disbar bilang abogado? Sige nga, presidente ng Pilipinas ang sinisiraan mo. Di po ba? Lalo itong babae na ito. Itong babae na ito. Pwedeng makulong ito habang buhay sa paninira sa Pangulo ng Bansa, sa First Lady, sa mga lagdameyo. Pwede ipakulong ito. Hindi na makakalabas. Dahil nagpakalat po ito ng fake news. Mga kababayan, napakatataas na tao ang siniraan po nitong babae na ito. Pangulo, First Lady, gabinete, sekretary. Mga kababayan, at napakarami pang mga kilalang tao sa lipunan, mayayaman, bilyonaryo. Pero never nila itong dinimanda. Walang demanda ito kahit isa. Samantalang pagdating po sa iba, napakadali po nilang gawa ng demanda, mga tambay. Nakita nyo po, yung si Kibuloy lang, napakadali nilang napakulong si Kibuloy, mga tambay. Di ba? Napakadali nilang tamnan ng kaso. Si General Bantag, si Tebes. Ngayon, tinutugis na rin po nila si Attorney Roque. Pagdating naman po dito sa babae na ito, never nilang matugis itong babae na ito. Walang kaso. Nagpakalat ito. Ilang taon na? 1 taon na mahigit nagpapakalat ito na drogista, drug addict daw po. Di yung mano ang Pangulo ayon sa babaeng ito, mga babayan. Pero, ang kanila pong binabanatan, ito po, siya po naman ang binabanatan, mga tambay, na nabigyan lang po yata ng USB, nakapanood ng USB. Siya po ang sinisiraan, mga tambay. Pero hindi po siya nagpakalat. Nabigyan lang po siya at nakapanood lang yata. Mas binabanatan po ng mga vlogger, mas tinututukan ng mga vlogger yung nabigyan lang at nakapanood kisa ron sa puno na nagpakalat, yung mastermind. Ito po ang banatan nyo. Yan, banatan mo ito, Attorney Jared. Yan, Manny. Yan, Batang Maynila Toits. Banatan mo ng banatan ito sa mga vlog nyo. Diyan nyo po umpisa ito nagpakalat po. At pati po si Maharlika. Yan, pati si Maharlika, nabigyan na rin po ng video, mga katambay. Di po ba? Di ba? Galit na galit nga si Maharlika dahil nakapanood din yata siya ng video. Di ba? Kaya nga po dito, mga kababayan, pinatunayan lang po yata ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya lang, nakakuha po siya. Yung sinasabi nga ni Banat Bay, napakarami po. Napakaraming ginamit po na taga-depensa, taga-atake. Taga-atake sa mga, sa mga number 1, yung mga vlogger na hindi sumasang-ayon. At para po ito sa ikauunlad ng ating bansa dahil na sabi nga ni attorney, di ba? Sabi pa ng ibang vlogger dito, ang Pangulong Presidente, atakihin mo raw na atakihin doon sa kanyang napakagandang performance. Napakaganda naman daw po ng performance ng Pangulo. Bakit inaatake, mga tambay? Napakaganda ng performance para ibangon ng ating bansa. Kung totoo na maganda ang performance ng Pangulo ng bansa, bakit po nagkaproblema tayo sa 2025 national budget? At pag hindi pa po kinatigan siya ng Korte Suprema, isa-shutdown niya pa ang ating gobyerno. Ito po ba ang magaling na Pangulo? Sige nga, isa-shutdown mo ang ating bansa. Pag hindi mo nagustuhan ang desisyon ng Korte, Korte yan. Kaya nga itinatama ang mali. Korte, check and balance. Kailangan natin ng Korte Suprema. Para maribisan niya, matingnan niya kung ang ginagawa ng gobyerno katulad ninyo, ng Kongreso, Senado, sa BICAM pa lang, di ba? May problema na, blanco. Dinagdag lang po natin, mga kabayan. Dahil yan po isang padrino lang po, isang padrol lang po yan
yung lahat ng binabanggit natin, pinag-uusapan natin, doon pa rin po ang punot dulo eh. Droga, korupsyon, meron pang nahandyan pa, lagana pa ang krimen, kahirapan, syempre, sama-sama lahat yan. Di ba? Tapos meron tayong presidente. Paano uunlad ang bansa natin, mga kabayan? Paano mababangon ang ating bansa sa lahat ng problema natin ngayon? Kahirapan. Napakamamahal ng ating mga bayarin. Di ba? Trabaho. Paano masusolusyonan ng Pangulo kung ikaw ay may issue ng droga? Sige nga. Tapos, paano masusolusyonan ng pamahalaan natin, lalo ng Pangulo, kung nakatuto ka lang sa isang pamilya para pabagsakin? Di umano. Di ba? Mahirap, di ba? Mahirap mong paniwalaan na ang Pilipinas ay papunta na doon sa sinasabing bagong Pilipinas. Magandang buhay. Lahat daw tayo yayaman. Magsisiyaman daw po tayo. Pero, ang sagot naman ni Kamanong, pag nagpatuloy, ang bagong Pilipinas, baka ang kalabasan natin, lahat po tayo ay magiging addict na. Kasi po, ang nangyayari po sa atin ngayon, parang nakukonsinti po yata ang mga gumagamit ng droga. Mga tambay. At magkakaroon na rin po ng katwiran ang mga gumagamit ng droga. Dahil una-una, ano sasabihin nila? Bakit nyo gusto kami ipa-drug test? Kung ang Pangulo ng Pilipinas, hindi ayaw magpa-drug test, kami pa kaya? Samantalang kami, nagbabayad ng buwis, nagpapasweldo sa Pangulo, unahin nyo muna magpa-drug test ang Pangulo bago kami. Di ba? Ibang klase. Kaya ito mga kababayan, ganito po ang social media, mga tambay. Ang social media ay dalawang muka. Yung isang muka, yung sinasabi ni Banat Bay. Yung isang muka ng social media, mga kababayan, lalo sa politika sa ating Pilipinas, ay tumatanggap daw ng hindi bababa, humigit kumulang kalahating milyon. Dito naman, sa kabilang panig, na itinatama lahat ang problema ng bansa, nakikita ang ginagawa ng namumuno sa bansa, pati bisyo na dapat tuldukan na. Pero ito ang nagiging masama. Yung kabilang parte, tumatanggap, yung baluktot, pilit na itinatama. Yung mali, pilit na itinatama. Ito pa ngayon ang binibigyang proteksyon ng gobyerno yata, mga kababayan. Unbelievable. Kaya po, mga kababayan, sana po, dumating naman po ang panahon na lumabas po ang tunay na katotohanan, mga tambay. At dumating din po sana ang panahon, lalo-lalo po, sana po, manalo po sana ang napakaraming porsyento, hindi man lang po o hindi man 100%, manalo po sana ang partido ng mga Duterte. Kasi po, pag nanalo po ang partido ng mga Duterte, majority sa Kongreso, majority sa Senado, 100%, lalabas na po ito. Lalabas na po siya. Maiimbestigahan na po siya. At yung sinasabi ng mga vlogger, pati abogado na walang ebidensya, lalabas na po ang ebidensya. Kaya lang po hindi lumalabas ang ebidensya ngayon sa Senado at Kongreso kasi wala naman pong gustong magpalabas ng ebidensya nito, mga kababayan. Lalabas lang po yan, yung hawak nitong babae na ito. Yung sinasabi po ni Kamanong, pag nanalo na po, majority, mababago na po ang speaker, mababago na po ang Senate President. Maiimbestigahan na po yan. Mabibigyan na po ng committee yan. Bibigyan na po ng committee para i-hearing ang sinasabing USB.
ng babaeng ito na si Cathy Binag, mga kababayan. Tandaan nyo po yan, mga vlogger. Yung pagmumukha nito, tandaan nyo po, 150 plus ang hawak na SUV niyan, mga vlogger. Pwede po kayong manghingi. Ayan, Attorney Claire, manghingi po kayo na isa. Ipakalat nyo po sa mga vlogger na mga kasangga po yata ninyo para mapanood din po ninyo. Maraming salamat po, mga kababayan. Talagang ganun ang buhay. Ang muka ng social media, mga tambay. Merong silaw na silaw sa pakinabang, mahina pagdating sa pakinabang. Madali po silang madala. Lalo po sa pera. Maraming salamat po, mga kababayan. Ingat-ingat po. Maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingat-ingat po, mga kababayan. Medyo sa ating bansa po ngayon, lagana po ang droga. Lagana po ang krimen. Lagana po ang, lalo po korupsyon, di ba? Laganap lahat, kahirapan. Mahirap ka na maghanap ng trabaho, makakuha ng trabaho, napakahirap pa ng bili, napakamahal pa. At siyempre po, nandiyan pa ang kalaban natin, bisyo, droga, krimen. Ingat-ingat po, mga kababayan. Mag-ingat po tayo. Doble po. Sa hirap po ng buhay ngayon. Mag-ingat po. Paalam. Sa muli. Bye-bye. Ngatan nawa.